bayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Oh, laging sa'yo. Lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa paglubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo,
everyone. Welcome to our Sunday celebration. Alam mo ba that the heaven is rejoicing over your great presence today? Yes, you heard it right. The heaven is rejoicing over your presence. Kaya wag natin i-miss out ang every part of our celebration to experience His presence and His power over our lives today. Amen? And we can experience it through the 4 parts of our celebration. First part is our praise and worship. It connects us to the presence of God. Our communion, it connects us to the healing power of God. Our giving, it connects us to the blessings of God. And the Word of God, which connects us to the wisdom and instructions of God. Sinasabi nga dito sa John 8:36, so if the Son of God set you free, you are free indeed. Amen? Indeed, tayo ay malaya na. God has given us complete freedom so that we can worship Him and give glory to His name. Kaya sa lahat ng malaya niya, inaanyayahan ko kayo na tumayo, and let's begin to give God the best of our praise and worship. Napakasarap sa presensya mo. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Anong tuwa't galak, sigla at saya pagkasama ka. Puso at kaluwang mag-aalay ng papuri sa'yo. Napakasarap sa presensya mo. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Ang tuwa't galak, sigla at saya pagkasama ka. Puso at kaluluwa ay mag-aalay ng papuri sa'yo. Kagalakan at kalayaan, patuloy na nararanasan. Buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Kagalakan at kalayaan, patuloy na nararanasan. Buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Napakasarap sa presensya mo. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Mundo at galak, sigla at saya pagkasama ka. Puso at kaluluwa ay mag-aalay ng papuri sa'yo. Kagalakan at kalayaan, patuloy na nararanasan. Buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Kagalakan at kalayaan, patuloy na nararanasan. Buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos,
Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso, siya ay papurihan, siya ating sambahin, siya ay may gagawin. Isa pa may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Paniwalaan mo yan, kapatid. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso, siya ay papurihan, siya ay ating sambahin, siya ay may gagawin. Mahahayag, mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso, siya ay papurihan, siya ay ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Yes, Lord. Tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw, pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya magpakailanman kailangan natin siyang purihin. Magpakailanman nararapat lamang natin siyang sambahin. Amen. Kaya pasalamatan natin siya ngayong araw na ito. Sambahin natin ang pangalan niya. Itaas natin siya sa lugar na ito. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka.
nagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas pinamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Ang pag-ibig mo wagas at totoo, tunay at dalisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad, kapangyarihan mo'y walang kapantay. Ang pag-ibig mo wagas at totoo, tunay at dalisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad, kapangyarihan mo'y walang kapantay. Magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman ang pag-ibig mo wagas at totoo, tunay at dalisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad, kapangyarihan mo'y walang kapantay. Magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman, magpakailanman ika'y aming sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman, magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin,
Sabi sa mga awit 52 verse 8 to 9, "Kahoy na olibo sa tabi ng templo, ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipapahayag ko kasama ng madla." Hindi kami magsasawa, Lord, na itanghal at sambitin ang iyong kabutihan magpakailanman sa aming buhay. Dahil hindi ka rin nagsawa na ipakita ang pagmamahal mo at inyong kabutihan sa aming buhay. Amen. Despite all the things that we've been through or we are currently experiencing, God is good. Amen. So let us pray. Father God in heaven, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan sa aming buhay. Patuloy kami ngaawit at sasamba sa iyo dahil patuloy din ang pagmamahal mo sa aming buhay. Salamat, Lord, na ikaw ang matanghal sa buhay namin. Ikaw lang maparangalan at wala nang ibang tanging pangalan ng aming itatanyag kundi ang pangalang Jesus. Pagkat sa iyo lamang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bigyan nga natin ng malakas sa palapak ang ating Diyos na buhay. Amen. Dadako na po tayo sa ating second part of our celebration ng ating communion. Pwede na po i-distribute ng ating communion ushers ang mga communion elements. In Colossians 2:14 to 15, it says here, "He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross." This passage is a reminder for us that Jesus triumphed. Amen? Matagumpay na si Jesus sa krus. Amen? Jesus triumphed over devil, over all principalities, over all power, over the kingdom of darkness. Amen? He disarmed every power that could take a stand against us. Jesus did the final work, the finished work to seal Satan's defeat. Now we need to live in that finished work of the Lord. Amen? As we take this communion, i-claim natin na ang victory sa buhay natin, hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Let us pray. Father in heaven, thank you for your great love for us through your Son, Jesus Christ, whom you gave to this world to free us from every sin and to give us a new life. As we take this communion, we are declaring the manifestation of the power of the cross in our lives, Lord. Salamat na patuloy namin dinadeklara na kami ay matagumpay na sa lahat ng bagay dito sa mundo, Diyos. Kami ay matagumpay na sa lahat ng kasalanan, kami ay matagumpay na sa sakit at karamdaman, kami ay matagumpay na sa lahat ng problema, Lord. And we claim it and we declare it over our lives, over our family, and over everything, O God, sa buhay namin. This we pray in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin natin ang laman ng saro.
Dumako na po tayo sa ating third part of our celebration. It's giving time. So alam ba natin ang ating pagbibigay sa Diyos sa isang paraan ng ating pagsamba? We honor God with everything we have dahil alam natin na ito ay galing sa Kanya at nararapat lang na ibalik natin lahat ng para sa Kanya at para sa Kanyang kaharian. Amen? But as we give, let us activate our faith in full power that whatever we give will come back to us in many ways and even in 1,000 ways. Amen? And today, let us claim these blessings of God for us found in Numbers 6 verses 24 to 26. Ideklara mo to sa sarili mo, sa pamilya mo, sa kabuhayan mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sinasabi dito, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Deklara mo yan sa buhay mo. Claim it right now. Amen. Activate your faith as you give your tithes and offering. Amen. So ngayong araw, itaas natin ang ating mga sobre at tayo mananalangin. God, thank you for this day's opportunity to be able to give for your kingdom, Lord. Bless the seed and the sower. We claim your blessing for us and our family and even our, Lord, lahat ng mga pinagkakakitaan namin, Lord. Salamat that we will bless every fruit of our hands, O God, that it will prosper and succeed, Lord. Salamat, Lord, na binibless din namin through this seed ang mga next generation namin, O Diyos. Salamat sa iyong mapagpalang kamay na naparito sa aming lugar ngayon. This we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na natin ibigay ang ating mga sobre. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. We are God's symbol and source of blessings, advancing the kingdom of God in the communities and nations. Ako ay nagdedeklara ng matatag na pananampalataya, matatag na pamilya, matatag na bahay, matatag na kabuhayan at matatag na simbahan. Ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, payaman ng payaman. I am SSB, I am anointed, I am gifted, I am talented, I am creative, I am productive. God is time for my life. I am a leader, I am a ruler, I am a manager, I am a champion, I am unstoppable. Naranasan nyo na ba magkaroon ng struggle sa sarili nyo? Matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka kumbinsido sa iyong sarili dahil napakaraming bagay na nagagawa mo pa rin na dapat ay hindi mo na nagagawa bilang isang Kristiyano. You're confused about yourself. Hindi ka kumbinsido sa iyong sariling testimony. There's a battle going on within you. That's my topic today. The title of my message is Winning the Battles Within. How do we win our internal battles and challenges within? Bawat isa sa atin ay may nararanasang struggle, conflict, challenges, and contradiction sa loob natin.
There are times we're struggling with the feeling of doubts, fears, worries, unbeliefs, etc. Pero ngayong umaga, gusto kong mag-focus tayo dito sa isang kaaway natin na kaaway din ng lahat ng mga ipinanganak sa Espiritu. Walang iba kundi ay ang ating old nature. We have three enemies actually as children of God. Our number one enemy, of course, is the devil and his demons. By the way, ang devil po o si Satanas ay hindi naman siya omnipotent, omnipresent, at omniscient kagaya ng Diyos. Hindi naman niya tayo personal na kilala dahil wala naman po siya sa lahat ng lugar kagaya ng Diyos. Gaya lang siya ng ating presidente na out of 110 million population ng Pilipinas ay hindi naman niya tayo personal na kakilala. Bagamat kilala natin siya at nandun siya nakatira sa Malacanang, wala po siya sa lahat ng lugar. Ang naglipana sa paligid natin ay ang mga demonyo at mga alipores ni Satanas. The demons of lust, anger, worry, fear, at lahat ng mga sumisira ng buhay ng mga tao at pamilya ay naglipana kung saan-saan. There are demons of sickness, poverty, spirit of vices all around us. And we fight against these demons every day. Our second enemy is the world. Hindi ito magandang park, hindi ito mga beaches at magagandang tanawin sa paligid natin, kundi ito ay ang sistema ng mundo. Ang sistema ng mundo ang kalaban natin. The system that is in rebellion to God. Bakit in rebellion to God? Dahil simula nung magkasala ang tao, ay gumawa ang mundo ng sarili nilang standards na kontralagi sa Diyos. Binago ng sistema ng mundo ang original meaning and design ng Diyos sa kanyang creation. The world redefined marriage. The world redefined success. They redefined morality. The world redefined pleasure. The world redefined good and evil. What the Bible considers as good, the world consider them as evil. What the Bible considers as evil, the world consider them as good. Di ba napansin nyo kahit sa bansa natin, baliktad na mag-isip ang mga tao. Tanggap na ngayon sa lipunan ang mga dating kinaayawan natin noon. They celebrate nowadays the things that we hate before. Ang mga ikinahihiyan noon ay pinagmamalaki ngayon. Ang mga bawal at immoral noon ay hayagang ginagawa na ngayon. Pag gumagawa ka ng tama, ikaw ang mali. At ang mga gumagawa ng mali, sila ang tama. Kahit kurap ay tanggap, basta sikat. Nananalo pa nga sa halalan. Ang pangatlo na pinakamabigat na kalaban natin talaga ay hindi ang world at hindi si Satan, kundi ang tinatawag na flesh o laman. Ito ang ating old sinful nature. At this point, I want to read to you Genesis 25 verse 23. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. And the Lord said to her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Minsan po ako'y nanaginip at may nakita akong 2 sanggol na nakabalot ng lampin sa may tabing ilog. Magkasing laki at parehong sanggol ang nakita ko sa panaginip. Subalit ang isa po ay napaka-cute ng mukha. Samantalang isang sanggol ay mukhang matanda at kulubot pa ang balat. Nakakatakot, parang tiyanak. I asked the Lord about the meaning of my dream, and God revealed to me na yung cute na bata represents our new nature as born-again Christians. While yung pangit at mukhang matandang sanggol represents our old sinful nature. Sa verse na binasa natin ay may naglalaban na 2 sanggol sa sinapupunan ni Rebecca, at yun nga po ay si Esau at si Jacob. Si Esau ang panganay at si Jacob naman ang bunso. The older wants to dominate the younger. But the Bible says, the older will serve the younger. Mas mananaig ang bunso kaysa panganay. Likewise, there's also a battle that is taking place within us, mga kapatid. The old
old nature versus the new nature. The old nature is called flesh in the Bible. The old nature is an enemy. Ito ang mabigat na kalaban natin bilang mga anak ng Diyos. Dahil habang buhay natin itong kasama, walang gamot na pampatay sa ating old nature. Walang deliverance na makapagpapalayas ng ating old nature. Kahit mag-fasting ka ng 40 days and 40 nights, hindi mawawala ang old nature. Napipin down lang ito o nasusupil minsan, pero maya-maya nandyan na naman. Kahit ikaw na ang pinaka-anointed, kahit ikaw na ang pinaka-banal at pinaka-matagal mag-pray, ay may struggle ka pa rin sa flesh, kapatid. The flesh is the traitor within, who is in relationship with the demons without. Siya ang parang si Judas na nasa loob ng grupo, pero may kadil sa labas na mga Pariseyo. Naghihintay lang lagi ng pagkakataon para ilaglag tayo at dalhin sa pagkakasala. Kakampi ng dyablo ang ating flesh. Because the moment na mag-yield ang ating flesh sa tukso, doon niya lang makukontrol ang buhay natin. Kapag yield tayo ng yield sa temptation, ay doon makakapasok ang aktual na demonyo sa buhay natin. Ang flesh ay hindi mismo ang demonyo. Ngunit kapag nagpatuloy tayo sa pag-yield sa katagalan, it invites or attracts an actual demon into our lives. Dito na nagiging mahirap kapag nagkasama na ang dalawa, dahil dalawa na rin ang kalaban natin. May demonyo na dapat palayasin at may flesh na dapat nating supilin o i-crucify. Maari ikaw ay isang bago pa lang na Kristiyano at nananaig pa rin sa iyo ang dati mong pagkatao. Ang pagmumura, ang pagbibisyo, ang pagsusugal, at ang kalaswaan ay pilit pa rin nangingibabaw sa iyo. Sumisiklab minsan ang galit, ang puot, ang katarayan, at ang hindi pagpapatawad. Let me tell you this. Hindi porke nandyan ang iyong old nature ay nangangahulugan na wala dyan ang iyong new nature. Maraming tao na sa pakiramdam nila dahil nandyan ang temptation ay nangangahulugan na hindi pa sila binabago ng Diyos. At wala pa sa kanilang espiritu ng Diyos. Kapag tayo po ay tinutukso, ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo righteous. It simply means we are not yet perfect. It actually means na may Holy Spirit na tayo. Dahil kung wala tayong Holy Spirit, ay hindi natin nararamdaman dapat ang struggle na yan. The fact na may struggle ka, it means the younger you is fighting and at war against the older you, kapatid. Iba-ibang struggle natin sa buhay. Ang ibang struggle ay sa area ng patience. Lumalabas yan kapag may traffic. Ang ibang struggle ay kapag may magagandang chicks. Ang iba ay sa sugal. Ang iba ay sa chismis. Ang ibang struggle ay pag-worry, pagiging anxious lagi. Ang iba ay may struggle sa fear, doubts, and unbelief. Sometimes we struggle with thoughts of discouragements and depression. Others are struggling in their sexuality and attitude. Ang iba, pride ang struggle. Lahat tayo may struggle. Patunay na may Holy Spirit na nakatira sa atin. Dahil ang walang Holy Spirit ay hindi nag-i-struggle magkasala. Kusa na lang siyang nagpapatangay sa agos ng kasalanan na wala man lang bahid ng konsensya na umuusig sa kanila. Ang pagiging nating pastor ay hindi nag-aalis ng struggle na yan. Kahit propeta ka pa o apostol. Kahit ang mga ginagamit na maitili ng Diyos ay meron pa ding mga struggles. Walang Kristiyano na walang struggle. Hanggat buhay ang isang Kristiyano, ay kakambal natin ang struggle sa sarili. Ang gusto ko lang ma-encourage ang bawat isa ngayon, na ang struggle na ito ang dapat nagtutulak sa atin na lumapit at lalong dumepende sa Diyos. This struggle should push us to depend more on the Holy Spirit. We need more of His infilling every day. Ang kauna-unahang narinig ko, para mapagtagumpayan daw natin ang flesh, ay dapat palakasin natin ang ating spirit. Para daw tayong may alagang dalawang aso. Ang isa puti, ang isa ay itim. Ang puti ay ang ating new nature. At ang itim, yun ang ating old nature. Kung alin daw sa dalawa ang lagi mong pinapakain, ang siyang magiging mas malakas at magdodominate. If we keep on feeding the new nature, madodominate niya
ang old nature, and vice versa. So, para magtagumpay tayo sa laban natin sa ating old nature, ay pakainin natin lagi at palakasin ang ating espiritu. We need to nourish our regenerated spirit ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Dapat lagi itong babad sa presensya ng Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo ang 3 practical steps to overcome the flesh. 3 hakbang para madaig natin ang ating old nature. Ang laban natin sa flesh ay maikukumpara sa pagdadrive ng sasakyan. Pero hindi sa automatic na sasakyan, kundi ay sa manual na sasakyan. May manual transmission. Sa manual ay mayroon pong clutch pedal. May brake pedal at gas pedal or accelerator. When dealing with the flesh, our victory over the flesh is not automatic, but manual. Marami sa atin ang iniisip na ang panalo natin sa dyablo ay automatic na nung tayo'y na born again. That is not true. May struggle pa rin tayo araw-araw sa kasalanan. Ang unang point na dapat nating malaman para ma-overcome natin ang flesh ay kunyari parang paggamit ng clutch pedal. Ang clutch pedal ay kumakatawan sa unang C, which is the word consider. Consider yourself dead to the flesh. Ang advice sa atin ni Paul ay isa-isip daw natin na patay na tayo sa kasalanan. Sabi niya yan sa Romans 6 verse 11. Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat tayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ang laban ay nagsisimula sa ating isipan, hindi sa aktual natin na pagharap mismo sa kalaban. Bagamat ito ay taliwas sa aktual mong nararanasan, pero dapat isa-isip daw natin na patay na tayo sa kasalanan. Ano ang basihan? Noong si Jesus ay namatay, ay kasama niya tayong namatay. Ang pag-isip mo na patay ka na sa kasalanan ay kunyari pag-apak mo sa clutch pedal. That is the starting point. Iisipin mo ang victory ni Christ sa cross. Ang pagtapak sa clutch pedal ay pagsang-ayon mo o pag-agree sa ginawa ni Jesus doon sa krus. You identify yourself with Christ's victory. Don't identify yourself with sin, but identify yourself with Christ. With His death, namatay ka na rin sa kasalanan. Fight from that victory. Don't battle with your flesh agad. Go back to the cross. Your point of reference is the victory of Christ on the cross. Fight from that victory. By birth, you are identified with Adam. But with your baptism, you are identified with Christ. Isipin mo na nagtagumpay na si Kristo sa krus, laban sa kasalanan. Doon ka magsimula sa tinapos ni Jesus sa krus. Think of the finished work of Christ. That's the first step. Nakuha niyo ba mga kapatid? Ano yon? Consider yourself dead to sin. Ang pangalawa ay ang brake pedal o preno. Ito ang pangalawang C. Una ay consider, pangalawa ay crucify. Crucify the flesh. Crucify your passions and desires. Sabi yan ni Paul sa Galatians 5:24. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Yung una kanina, si Jesus ang na-crucify para sa ating kasalanan. This time, tayo naman ang inuutusan niya na i-crucify natin ang pita ng ating laman. Sa pagdadrive, ito ang nagsisilbing brake o preno. Ang pagdadrive ay hindi tungkol sa pagpipreno. Dahil kung panay ka preno, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Ang purpose ng preno ay para di ka mabangga, umaaksidente, umahulog sa kanal.
Life is not all about don'ts or pagbabawal o pagpipreno. Pero ang sobrang lax o pagiging malaya natin, takbo ka lang ng takbo na walang preno-preno, ay napakadelikado din. Dapat marunong kang magpreno. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, pero kagaya sa Garden of Eden, kahit may kalayaan ang tao na kainin lahat, pero laging may bawal at may hindi ka dapat galawin. May mga don'ts din sa buhay natin. Dapat may panahon na we apply the brake pedal sa ating flesh. Hindi puro accelerator ang gamit natin. Natuloy-tuloy lang tayo at tira lang ng tira. Kailangan din magpreno tayo. We have to crucify our flesh sa sobrang kainan, sa sobrang kasiyahan, sobrang pagiging malaya na gawin lahat. Again, ang Christian life ay hindi tungkol sa mga pagbabawal. Pero kailangan din natin yan from time to time. Dahil kung wala yan, mapapariwara at dispalinghado din ang ating Christian life. So, ang unang step ay consider yourself dead to the flesh. Pangalawa, crucify the flesh. At ang pangatlo ay commit to follow the leading of the Holy Spirit. Ito naman ngayon ang accelerator or gas pedal. Galatians 5:16, sabi ni Paul, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sa pagdadrive, hindi pwede panay clutch at brake lang ang gagamitin natin dahil hindi niyan makakalis ang sasakyan sa garage. Safe ka nga pero wala kang mararating. Kung ang Kristyanismo ay panay lang clutch, meaning panay lang iniisip mo ang ginawa ni Kristo sa krus para sa iyo, lahat kay Lord na lang natin iniaasa, lahat ay tinapos niya na at wala na tayong gagawin, mali din po yun. Kailangan pa din natin ang will at disposition natin. At kung panay lang tayo tapak ng brake, hindi ko gagawin ito, hindi ko gagawin yan, don't do this, don't do that. Yes, safe tayo pero hindi yan ang buhay na gusto sa atin ni Kristo. Ang susi sa masaya, malaya, matagumpay at productive na buhay Kristiyano ay ang ating commitment to follow the Holy Spirit. Sabi ni Paul, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi lang sapat na isipin natin lagi ang ginawa ni Jesus sa atin. Hindi lang sapat na huwag tayong gagawa ng mali. Kailangan din nating makipag-fellowship, magbabad, mag-commune, mag-pray, mag-devotion, at mag-obey sa leading ng Holy Spirit. Dahil ito ang magdadala sa atin sa pinagpalang buhay. Ang relasyon natin sa Holy Spirit ay may potensyal na magbigay sa atin ng spiritual speed. Dito nakasalalay ang mabilis na pagtakbo natin para marating natin ang ating destiny. Ang tanong ay gaano kalakas tayo tumapak sa accelerator o gas pedal? How deep are you going to get to know the Holy Spirit? We cannot get more of the Holy Spirit, but we can be filled with the Holy Spirit more. I challenge you today, brothers and sisters, there is a potential, there is anointing, there is miracle, there is strength, power, wisdom, healing, and breakthrough, and they are all inside of the Holy Spirit. Naghihintay siya na makipag-usap, makipagniig, at makipag-commune tayo sa Kanya dahil may kapangyarihan siya na dalhin tayo at i-accelerate niya tayo patungo sa ating purpose and destiny. Nakuha niyo ba mga kapatid? Number 1, consider yourself dead to sin. Number 2, crucify the flesh. Number 3, commit to follow the leading of the Holy Spirit. And remember, we have been designed to overcome. The older will serve the younger, not the other way around. Saan ka huhugot ng lakas? Sa finished work of Christ. Identify with Christ's victory. Kahit may actual kang struggle with sin, keep on declaring, I'm dead to sin. I'm dead to the flesh. I'm dead to the world. I'm dead to the law. Fight from that victory. Magsimula ka sa tinapos ni Jesus sa krus. Pangalawa, pag mahuhulog ka na sa tukso, preno. Hit the brake pedal. Do not yield to your passions and desires. So, pilin mo ang iyong kagustuhan na gumawa ng kasalanan. At pangatlo, be filled with the Holy Spirit lagi.
mag-pray, mag-devote, mag-fasting, at lagi kang magbabad sa kanyang presence. God bless you kapatid, and see you again next Sunday.